Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang pagtungo ni Yezuan sa Ning Kingdom kasama sina Muyun, Base at Jianzi kung saan ay pinagpapaslang ng ating bida ang sino mang humadlang sa kanya. Ipinakita rin ang pagpasok ni Yezuan sa Secret Realm at makaharap ang iba pang mga hangal na naroon, at ang huli ay ang pagpaslang ni Yezuan kay Ganshizan upang iligtas ang kanyang kapatid sa mga kamay nito. Kaya't atin nang simulan ang susunod na kwento. Nagsimula ang eksena nang dumating na sina Jianzi sa lokasyon nila Yezuan matapos siya tamaan ng pulang enerhiya sa kanyang dibdib, ay dumating naman ang naturang individual na may kulay asul na buhok na nais kumuha sa kapatid ng ating bida. Sa pagdating nito ay nais nitong kunin ang kapatid ni Yezuan upang dalhin papalayo at mailigtas ito mula sa kapahamakan, ngunit dahil sa kanyang paglitaw ay galit na naitanong ni Moyan kung sino ito at umalis na lamang ito sa kanilang harapan. Gayunpaman ay hindi ito pinakinggan ng naturang individual kaya't agad niyang itinuro ang kanyang daliri kasabay ng pagpapalabas ng enerhiya mula rito at agad na pinakawalan ang kanyang atake patungo kay Moyan. Dito ay bigla na lamang tumilapon si Moyan sa lakas ng ginawang atake nito dahilan upang magulat sina Jianzi at Base sa pangyayari. Samantala sa kabilang banda naman habang nakabulagta si Moyun mula sa likuran ay naalala ni Yezuan na ito ang individual na nagbigay ng Fire Jade Pendant sa kanyang kapatid nang sila ay naroon sa Chenshan City. Subalit dahil nais na kunin ng naturang individual ang kanyang kapatid ay mariing itinanggi ni Yezuan na ibigay ito sapagkat ang kanyang kapatid ay palaging mananatili sa kanyang tabi. Ngunit kwenestyon ng naturang individual ang desisyon ni Yezuan dahil makakaya niya ba itong protektahan mula sa kanilang mga kalaban. Lalo na ang Kuraki Academy na mula sa Great Empire na kayang magpadala ng halos 10 o 20 na nilalang na nasa lakas ng Dharma Realm upang paslangin si Yezuan at bukod pa roon ay naroon rin ang Dark World na isang bihasang grupo ng mga assassin na maski ang isang tao na nasa antas na ng Peak Dharma Realm ay nakaya nilang paslangin. Saad pa ng naturang individual na sa dami ng kaaway ni Yezuan na nagtatangka na siya ay paslangin ay maaaring madamay ang kanyang kapatid at maging dahilan pa ng pagkamatay nito, kaya naman kung isasama nito ang kapatid ni Yezuan sa kanilang Northern Cold Sect ay makakasigurado siya na mapoprotektahan ito mula sa panganib. Maya-maya pa ay nagsalita ang kapatid ni Yezuan na nais niyang sumama rito na ikinagulat naman ng lahat ng naroroon, kaya't hindi sumang-ayon sina Moyun at Jianzi sa naging desisyon ng kapatid ng ating bida dahil matapos ang lahat ng pagsasakripisyo ni Yezuan upang iligtas ito ay mas pinili pa nitong sumama sa naturang individual na nasa kanilang harapan. Gayunpaman ay malumanay na naitanong ni Yezuan kung nais ba talagang sumama nito patungo sa Northern Sect, na sinang-ayunan ng kapatid ng ating bida dahil sa ayaw na nitong maging pabigat sa kanya at ayaw na rin niya na palaging mag-alala si Yezuan sa kanyang kalagayan, kaya't nais niyang sumama nang sa gayon ay maging malakas sa hinaharap. Dahil sa mga sinabi ng kapatid ni Yezuan ay hindi niya na ito pinigilan pa habang patuloy ang pagbuhos ng ulan ay kasabay nito ang pagluhan ng mga mata ng kanyang kapatid at dito ay pinayuhan ito ng ating bida na kung sakali mang sa hinaharap ay kailangan nito ng tulong ay huwag itong mag-alinlangan na siya ay tawagin sapagkat pupunta siya upang ito ay tulungan. Matapos niya itong kausapin ay agad siyang nagbigay galang sa naturang individual upang sabihin na ang kanyang kapatid ay mahina at wala pang kakayahan kaya naman inaasahan niya na paprotektahan ito ng naturang individual oras na dumating ang panahon na siya ay api-apihin ng ibang mga disciple ng kanilang sekta. Tumugon naman ang naturang individual na sa kanilang sekta ay wala ni sinumang makakapang-api sa kapatid ni Yezuan kaya't ang tangi na lamang nitong isipin ay ang sarili nitong kapakanan. Hindi rin nagtagal ay lumisan na rin ang dalawa, gayunpaman sa kanilang pag-alis ay isinigaw ni Yezuan na mag-ante lang ang kapatid nito dahil hahanapin niya ito upang sila ay muling magsama, samantala ang kapatid naman ng ating bida ay mangiyak-ngiyak na nagpaalam kasabay ng pagsabi niya na mag-ingat si Yezuan at alagaan ang kanyang sarili. Sa pag-alis ng kapatid ni Yezuan ay sa isip-isip niya na dahil sa pagiging mahina ay ito ang naging dahilan upang magkahiwalay sila ng kanyang kapatid, kaya't itinatak nito sa kanyang isipan na kinakailangan niya maging sword immortal sa hinaharap. Sa gitna naman ng pag-iisip ni Yezuan ay sumingit naman si Moyun upang yayain umalis ang ating bida dahil sa posibleng paparating na ang iba pang martial artist na gustong tugisin si Yezuan.
Ngunit sa hindi inaasahan ay isang pagyanig ang kanilang naramdaman dahilan upang mabahala si Yesuan at may tanong kung ano ang nangyayari. Na sinagot naman ni Jianzi na ang Secret Realm ay paunti-unti nang gumuho kaya't kinakailangan na nilang umalis. Dali-dali namang nag-teleport si Yesuan patungo sa labas ng Secret Realm upang makaligtas mula sa pagguho, at makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na nakalabas sina Muyun, Base, Jianzi sa paanan ng Jade Mountain Range at kanilang ipinagpapasalamat na naging mabilis ang kanilang pagkilos dahil kung hindi ay malamang na ito ang maging sanhi ng kanilang kamatayan. Sa kabila nito ay napansin naman ni Jianzi na hindi nila kasama si Yesuan na lumabas mula sa Secret Realm dahilan upang siya ay mataranta at may tanong kina Muyun kung nasaan ang ating bida. Dito ay nagulantang si Base sapagkat hawak niya ang kamay nito bago sila lumabas sa Secret Realm habang si Muyo naman ay nag-aalala na baka ito ay naiwan sa loob ng Secret Realm. Gayunpaman ay ipinakita si Yesuan mula sa loob ng isang kuweba na takang-taka kung paano siya napunta sa lugar na iyon at kung paano nangyari na bigla na lamang siyang lumitaw roon. Samantala sa kanyang pagsusuri sa lugar ay napansin nito ang isang pig-ora na nakaupo mula sa kanyang harapan, kaya't kanyang naitanong kung sino ito at ito rin ba ang dahilan upang mapunta siya sa lugar na iyon. Mula roon ay ipinakita ang isang elder na malumanay na sinagot ang tanong ni Yesuan na wag itong mag-alala dahil matagal na niyang sinusubaybayan ang bawat laban ng ating bida, at bukod pa roon ay hindi na importante pa na malaman kung sino siya sapagkat nakatadhana na sila ay magkita. Dagdag niya pa na ang dantian ni Yesuan ay tuluyan ng nasira subalit kahit na ganoon ay nakakaya pa rin itong mag-cultivate bilang isang sword cultivator at martial artist. Kumpara sa ibang Sky Realm expert ay lubhang naiiba si Yesuan sa lahat, kaya naman nais niyang malaman kung sino ang master ni Yesuan. Dito ay ipinangamba ng ating bida kung bakit nais malaman ng elder kung sino ang kanyang master o baka isa raw itong elder na may sakit sa pag-iisip na hindi nagawang makainom ng gamot ngunit hindi naman ito pinansin ng elder. Aniya na wag itong mag-alala dahil wala siyang sakit sapagkat sa pagiging curious niya ay nais niya lang malaman kung sino ang master ni Yesuan. Subalit kung ayaw naman niyang sabihin ay hindi niya ito pipilitin pa dahil ang tunay na dahilan kung bakit niya dinala roon si Yesuan ay dahil ito lang ang nakita niyang nilalang na may kakayahan na mag-cultivate ng sword at physical body. Saad niya pa na hindi siya magaling pagdating sa sword and body cultivation ngunit sa martial arts ay may kakaunti siyang nalalaman at kung hindi mamasamain ng ating bida ay nais niyang ibigay rito ang Coalescence of Battle Intent Technique. Samantala napakamot naman si Yesuan sa ulo sapagkat hindi naman raw importante sa kanya iyon at hindi naman siya nangangamba sa elder dahil sa hindi niya naman ito kilala at bakit ginagawa nito ang mga bagay na iyon. Dito ay sinabi ng elder na sila ay nakatadhanang magkita at narito siya upang humingi ng pabor sa hinaharap kay Yesuan na tulungan ang Ning Kingdom, na naging dahilan naman upang magpanteng ang tenga ng ating bida nang malaman na ang elder ay mula sa Ning Kingdom. Gayunpaman ay naitanong ng elder na ayaw ba ni Yesuan makipagsundo sa kanya dahil lang na nagmula siya sa Ning Kingdom, na itinanggi naman nito dahil siya ay nag-aalinlangan lamang. Samantala hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang elder at agad na ikinumpas ang kanyang kamay upang ihandog ang kanyang regalo kay Yesuan kasabay ng pagpapalabas niya ng kulay dilaw na enerhiya mula sa kanyang braso ay ang mabilis na pagtungo ng tila apoy na enerhiya sa ating bida. Dito ay agad na damaloy sa buong katawan ni Yesuan ang malakas na enerhiya dahilan upang siya ay mapasigaw sa sakit habang sinasabi naman ng elder na ang Coalescence Battle Intent ay kinakailangan ng mabuting kalooban at malinis na kaisipan. Kasunod nito ang pagliyab ng mga mata ni Yesuan habang paunti-unting inaabsorb ang malakas na enerhiya ay ang kanya namang pagtutok ng kanyang espada patungo sa itaas dahilan upang magulat ang elder sa kanyang mga nasaksihan dahil nakaya ni Yesuan na maging martial arts master at sword master sa parehong oras kaya't maituturing ito na isang genius. Maya-maya lang ay natapos na rin si Yesuan sa pag-absorb ng Coalescence Battle Intent kasabay ng kanyang pagbuntong hininga ay ikinatuwa niya ng maramdaman na tila mas lalong lumakas ang kanyang sword intent. Nang matapos ma-absorb ni Yesuan ang ibinigay ng elder na munting regalo ay may isa pang bagay na inabot ito kay Yesuan at ipinag-utos na tingnan nito ang nasa loob ng kahon,
kung saan ay agad naman tinanggap ni Yesuan at mabilis itong binuksan at mula sa loob nito ay tumambad sa kanya ang isang jade pendant. Ipinaliwanag naman ng elder na ito ay isang special license plate na mula sa Ning Kingdom at sa pamamagitan nito ay maaaring makapaglakbay si Yesuan sa buong kaharian ng Ning sa hinaharap. Dagdag pa nito na mayroong isang formation ang nilalaman ng jade pendant na tinatawag na dragon formation na makakayang makapag-ipon ng dragon energy at hanggat mayroong pagmamay-ari si Yesuan na isang mataas na kalidad ng spirit stone ay posible niyang ma-activate ang formation na nilalaman nito. Dahil sa mga ibinigay ng elder at impormasyon na nalaman ni Yesuan ay agad itong nagpasalamat sa elder. Gayunpaman ay paunti-unting naglalaho sa kanyang harapan ng elder at sinabi na umaasa ito na magkikita silang muli sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali ay na-teleport na rin si Yesuan mula sa paanan ng Jade Mountain Range na agad namang napansin nila Mo Yun kaya't kanilang naitanong kung saan tumungo si Yesuan. Tumugon naman ang ating bida at humingi ng tawad dahil sa may kailangan lang siyang asikasuhin dahilan upang mahuli siya ng dating. Ngunit napansin naman ni Jianzi kung si Yesuan pa rin ba ang nasa kanilang harapan na laging pumapaslang ng ibang tao dahil tila nagbago ang ugali nito, habang sa kabilang banda naman ay nag-aalala si Mo Yun na kung hindi ito nagpakita ay papaslangan sila ni Jianzi. Sa kabila nito ay iminungkahi ni Jianzi na magmadali na silang bumalik sa Kenlan Academy upang makita si Deputy Dinji sapagkat tila iba ang kanyang nararamdaman sa nangyayari at sa tingin niya ay may malaking problema na mangyayari roon. Lumipat naman ang eksena mula sa main hall ng Kenlan Academy ay same time na ginagawa ni Deputy Dinji ang Transboundary Smoke upang kausapin ang isang elder mula sa main campus ng Kenlan Academy para humingi ng tulong. Maya-maya lang ay lumitaw ang isang imahe ng elder mula sa usok at naitanong nito kung ano ang nangyari at nagawa siya nitong ipatawag, ngunit nang makita niya si Deputy Dinji ang may kagagawa ng paggawa ng Transboundary Smoke ay kanyang napagtanto na ito ang isang hangal na umalis sa main academy at nagbanta sa kanilang presidente na nararapat itong humingi ng tawad. Kaya naman sinimulan niya itong pagtawanan dahil nasaan na ang lakas ng loob ni Deputy Dinji na ipinakita sa nakalipas na taon at ngayon ay humihingi ito ng tulong sa main academy. Saad pa ng elder mula sa Transboundary Smoke na natanggal na si Deputy Dinji sa kanilang main academy at binabalaan niya ito na kailanman ay hindi nila kikilalanin ang Kenlan Academy na itatayo nito. Dahil kung muling tatangkain nitong gamitin ang pangalan ng kanilang akademya na walang permiso ay kanya itong papaslangan. Dito ay hindi makapaniwala si Deputy Dinji sa pagpapatalsak sa kanya ng main school ng Kenlan Academy at pilit na iniisip kung ano ang nararapat niyang gawin, subalit biglang may isang malakas na atake ang bumasag sa katahimikan dahilan upang masira ang bubong ng main hall ng kanilang Kenlan Academy. Mula roon ay lumitaw ang maraming misteryosong individual na nasa itaas ng bubong na ipinag-utos kay Deputy Dinji na sabihin kay Yesuan na lumabas ito. Samantala sa isipan naman ni Deputy Dinji na mukhang nagtagumpay si Yesuan na iligtas ang kanyang kapatid. At dahil doon ay hindi na nagdalawang isip pa si Deputy Dinji na paslangin ang mga ito at agad nag-ipon ng enerhiya mula sa kanyang kamay kasunod ng kanyang pagpapakawala ng kanyang atake patungo sa mga misteryosong individual mula sa itaas na lumikha ng malakas na pagsabog. Nang mawasak ang main hall ay mabilis na kumilos ang mga ito upang tumungo sa ibaba upang harapin si Deputy Dinji at dito ay ipinakita ang isang elder kasama ang kanyang mga disciple at sinabi nito na hindi niya akalain na makakatagpo pa siya ng isang nilalang na may lakas ng nasa Peak Dharma Realm sa maliit na kontinente ng Chinju. Gayunpaman ay nalaman ni Deputy Dinji na nagmula ang mga ito sa Kuraki Academy na sinang-ayunan naman ng elder na nasa kanyang harapan, nang bigla na lamang itong naglaho sa bilis ng kanyang pagkilos at hindi nagawang sundan ni Deputy Dinji ang bawat galaw nito. Agad na lumitaw ang elder sa harapan ni Deputy Dinji na gumawa ng isang malakas na suntok sa sikmura nito dahilan upang samuka siya ng dugo habang sinasabi ng elder na bago nila mawasak ang Kenlan Academy ay kailangan muna nilang unahing paslangin si Deputy Dinji. Bahagyang napaatras si Deputy Dinji dahil sa atake ng elder ngunit muli namang itong sumugod at inipon ang enerhiya sa kanyang kamao patungo sa kinaroroonan ni Deputy Dinji kasabay ng pagbabanta nito na hindi niya alam kung paano ito papaslangan ng maraming beses.
Gayunpaman sa kabila nito ay nalaman ni Deputy Dean G na tinatago lang ng Elder ang tunay nitong lakas. Sa ginawang atake ng Elder ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa kinatatayuan ni Deputy Dean G dahilan upang siya ay bumulagta at bumaon sa lupa matapos matamo ang malakas na atake mula sa Elder. Sa kabilang banda naman ay dumating na rin sina Ye Zuan habang isinisigaw ng mga ito ang pangalan ni Deputy Dean G, na narinig naman ng Elder kaya naman napatingin ito sa kanilang likuran at naitanong kung si Ye Zuan ba ang paparating sa kanilang likuran na pumaslang sa kanyang disciple na si Gan Shizhen. Mabilis namang naglabas ng aura si Ye Zuan mula sa kanyang espada at buong niyang katawan at sinang-ayunan ang tanong ng Elder na siya nga ang pumaslang kay Gan Shizhen. Subalit napansin naman ng Elder na sa pamamagitan ng matibay na pundasyon at pag-eensayo ng martial arts at ng espada ay bihira lang ang ganitong individual kahit sa kanilang Great Cloud Empire. Matapos sabihin iyon ng Elder ay ipinag-utos nito sa kanyang disciple, na harapin si Ye Zuan upang maipaghiganti ang kanyang kapatid dahil sa pagpaslang nito, na agad namang sinunod ng kanyang hangal na disciple. Mabilis namang naghanda ang hangal na disciple at inilabas ang dalawa niyang espada upang harapin si Ye Zuan habang nang aasar pa ito na sinabing gawin ng ating bida ang lahat ng kanyang makakaya ng sag-ayon ay hindi maputol ang ulo nito. Sa kabilang banda naman ay naghanda na rin si Ye Zuan upang harapin ito ngunit kanyang ipinagtataka na hindi niya kayang makita ang cultivation level nito kaya't maaaring nakakaya nitong itago ang tunay niyang lakas. Mabilis na sumugod ang hangal na disciple kay Ye Zuan habang bumabalot ang asul na kuryente mula sa kanyang dalawang espada ay buong bilis niyang sinugod ang ating bida na handang wakasan ang laban, ngunit si Ye Zuan ay hindi natinag at ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig na tila'y binabasa ang bawat galaw ng kalaban. Sa mismong sandali ng salpukan, itinaas niya ang kanyang espada na kumikislap sa gintong liwanag, at isang nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya ang naganap ng magsagupaan ang kanilang mga sandata. Matapos ang matinding salpukan ng espada ay sumabog ang enerhiya sa pagitan ni Ye Zuan at ng hangal na disciple na kung saan napaatras ang dalawa sa lakas ng kanilang sagupaan. Sa pag-atras ng ating bida ay sinabi niya sa kanyang isipan na hindi malinaw kung anong klaseng cultivation ang ginagamit ng hangal na disciple ngunit sa tingin niya na isa itong martial artist na sinasanay ang iba't ibang uri ng martial arts. Muli namang umatake ang hangal na disciple kay Ye Zuan habang sinabi na ang sword intent nito ay napakalayo kumpara sa kanya, na ikinagalit naman ni Ye Zuan sa pangmamaliit nito dahil kung ganoon raw ang iniisip ng hangal ay tatapusin na niya ang buhay nito kasabay ng pagpapalabas ng kanyang enerhiya. Sa papalapit na hangal na disciple ay agad itong inatake ni Ye Zuan sa katawan gamit ang kanyang kamao at dahil dito ay hindi makapaniwala ang hangal na disciple na hindi niya man lang ito nagawang pigilan dahilan upang siya ay tumilapon sa tabi ng kanyang master. Sa pagkakatilapon ng hangal ay nilate ito ni Ye Zuan na kung ganoon raw ba ang hinahanap nitong killing intent, na ikinabigla naman ng hangal na disciple sapagkat isa rin palang martial artist master ang ating bida. Sa kabila nito ay nakangiting na itanong ni Ye Zuan kung natatakot na ba ito sa kanyang pinakita, na naging sanhi naman upang lalong magalit ang hangal na disciple dahil ang tunay na martial artist ay hindi natatakot sa kamatayan kaya't ano raw ang pinagsasabi nito. Gayunpaman ay nagsalita ang elder na master ng hangal na disciple na tumigil na ito sapagkat hindi na siya ang kalaban ni Ye Zuan at doon unti-unti niyang nilalabas ang kanyang malakas na aura at saad ng elder na alam niya na ang dahilan kung bakit nais itong tugisin ng Kuraki Academy ng Jiang Kingdom dahil sa napakadelikado ni Ye Zuan kaya't kinakailangan na nitong mamatay. Maya-maya lang ay isinigaw ng elder na ipapadala niya na si Ye Zuan patungo sa impyerno habang kita sa mga mata nito ang galit matapos niyang pakawalan ang malakas na enerhiya at kasabay nito ang paglikha niya ng isang tila buhawi sa kalangitan, na ikinagulat naman ni Ye Zuan sa napakalakas nitong fighting spirit kaya naman sa isipan niya na tila mas malakas ito kay Deputy Dean G. Ngunit bigla namang sumulpot si Deputy Dean G sa harapan ng ating bida at ipinag-utos na umalis na si Ye Zuan dahilan naman upang magtaka ang ating bida kung bakit kailangan pa ni Deputy Dean G na ito ay gawin, subalit isinigaw ni Deputy Dean G na sundin na lamang nito ang kanyang ipinag-uutos.
Sa pagsulpot ni Deputy Dingy ay kanyang pinakawalan ang malakas na enerhiya upang salubungin ang malakas na atake mula sa kalangitan na nilikha ng Elder at habang patuloy si Deputy Dingy sa pagdepensa rito ay mariin niyang ipinag-utos na umalis na sina Yezuan. Sa isip-isip naman ni Deputy Dingy habang patuloy na dinepensahan ang malakas na atake na ang Elder na kanyang kaharap ay may kakaibang talento at hindi niya maaaring hayaan na mahulog sa mga kamay nito ang kanyang mga disciple. Samantala sa kabilang banda naman ay muling nagpakawala ng malakas na aura ang Elder at winikang hindi na raw ito magtataka kung bakit sa tagal ng panahon ay hindi magawang mapabagsak ang Kenlan Academy sa Jiang Kingdom dahil sa oras na makaharap nila si Deputy Dingy ay kailangan nitong i-consider ng maayos kung kakayanin ba nila ito kaya't sobrang nakakainis raw ito kung iisipin. Hindi naman nagsayang pa ng oras ang Elder at mabilis ang inatake si Deputy Dingy dahilan upang matigilan siya sa pagdepensa ng tamaan siya nito sa kanyang sikmura. At sa pagtama ng atake ng Elder ay sinabi nito na hindi lamang isang ordinaryong suntok ang kanyang ginawa. Mula roon ay isang malakas na enerhiya ang tumama sa katawan ni Deputy Dingy kasabay ng isang malakas na suntok na umikot sa kanyang sikmura dahilan upang danasin niya ang lubos na sakit. Napasigaw naman sila Yezuan sa kanilang nakita kung paano sinalo ni Deputy Dingy ang malakas na atake at tatangkain na sana niya itong puntahan. Ngunit pinigilan naman ito ng mga disciple na kasama ng Elder at lumikha ng isang barrier na kung nais ni Yezuan puntahan si Deputy Dingy ay dapat muna nitong putulin ang kanyang ulo. Gayunpaman ay wala nang pakialam si Yezuan sa mga sinabi nito at agad na inatake ang barrier na humaharang sa kanyang daraanan gamit ang kanyang espada, ngunit napansin ni Yezuan ang isang espasyo mula sa barrier na kanyang ipinagtataka kung ano ang nangyayari, nang biglang bumulusok papalabas si Deputy Dingy galing sa loob ng barrier. Agad naman na sinalo ni Yezuan si Deputy Dingy sa pagkakatilapon nito at sa kanilang pagbagsak ay nagmamadaling hinanap ni Yezuan ang gold sword pill nang sa gayon ay mabigyan ng gamot si Deputy Dingy at mapagaling ang mga sugat nito. Subalit saad ni Deputy Dingy na hindi na kailangan pa sapagkat nasa bingit na rin siya ng kamatayan at kailanman ay hindi na niya ang mga ito magagawang maprotektahan pa, dahilan naman upang lumuha silang apat at iginigiit na mabubuhay pa si Deputy Dingy sapagkat nakakasigurado silang may mga individual na makakayang magamot ito. Winika naman ni Deputy Dingy habang nanghihina na huwag nang lumuha ang mga ito dahil ang mga taga Kenlan Academy ay nararapat lamang na samuka ng dugo dahil sa pakikipaglaban at hindi ito maaaring umiyak. Dagdag pa niya na nais nito na matapos niyang mawala ng buhay ay si Yezuan ang magiging bagong dean ng kanilang Kenlan Academy at ay pangako nito na aalagaan ni Yezuan ang kanyang mga kasamahan lalo na si Jianzi. Higit pa sa lahat ay nais ni Deputy Dingy na bawiin ni Yezuan ang lahat ng bangkay ng kanilang mga disciple na yumaon sa Kang Mountain Trail bilang bagong dean ng kanilang akademya. Bukod pa roon ay nais niyang ipaalam na siya ay galing sa main campus ng Kenlan Academy mula sa Middle Kingdom kaya sa hinaharap ay maaaring tumungo si Yezuan roon dala ang kanyang pangalan at nais niyang humingi ito ng tawad sa kanyang master dahil sa kabaitan nito at babayaran na lamang ang lahat sa kanilang susunod na buhay. Tumugon naman si Yezuan at nangako kay Deputy Dingy na gagawin niya iyon lahat. Gayunpaman sa gitna ng kanilang usapan ay sumingit ang Elder na napakaraming emosyon ang nangyayari sa kanyang harapan ngunit hindi naman raw kailangan ni Deputy Dingy na madaliin ang kanyang mga sinasabi sapagkat sabay-sabay naman ang mga ito mamamatay. Mabilis na tumayo si Deputy Dingy mula sa pagkakahiga at agad na itinulak papalayo sina Yezuan kasabay ng kanyang pagbanggit na huwag na silang bumalik pa. At habang sila'y papalayo ay matapang na hinarap ni Deputy Dingy ang Elder at ipinagyabang na mabubuti ang lahat ng kanyang disciple. Hindi naman nag-atubiling sumugod ang Elder upang tuluyang paslangin si Deputy Dingy at mapigilan ang pagtakas nila Yezuan, ngunit inilabas naman ni Deputy Dingy ang kanyang buong lakas at isinigaw na bago niya mahawakan ang kanyang mga disciple ay dadaan muna ito sa bangkay niya. Mula roon ay nabahala ang Elder nang makita ang ginagawa nito dahilan upang sabihan niya ang kanyang mga disciple na tumakbo papalayo, kung saan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa buong Kenlan Academy matapos isakripisyo ni Deputy Dingy ang kanyang sarili at mag-self-destruct nang sa gayon ay makatakas sina Yezuan.
Matapos ang matinding pagsabog sa Kanglan Academy dulot ng sakripisyo ni Deputy Dean G ay nagmistulang katahimikan ang Bamalot sa paligid habang nakahandusay ang ibang mga disciple ng elder. Sa gitna ng mga gumuhong gusali ay paunti-unting tumayo ang elder habang pinapagpegan ang damit nito mula sa usok sapagkat hindi ito makapaniwala na sa ganoong edad ay makakakita pa siya ng isang self-destruct technique ng isang martial artist master na nasa antas ng Peak Dharma realm. Maya-maya pa ay lumapit ang kanyang disciple upang tanungin kung kailangan pa ba nilang habulin sina Yesuan, na sinagot naman ng elder na hindi naman siya masyadong napinsala kaya't hindi sila dapat mag-alala at ipagpatuloy ang pagtugis rito dahil kailangan na nitong mapaslang sa araw na iyon. Sa kabilang banda naman sa ibabang parte ng Kanglan Academy ay naroon sina Yesuan na nakatingin mula sa itaas habang lumuluha matapos isakripisyo ni Deputy Dean G ang kanyang sarili at iminungkahi ni Moyon na nais niyang maghayganti at ayaw niyang manood na lang ng walang ginagawa. Maging sina Yesuan at Baez ay ganoon rin ang nais mangyari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Deputy Dean G, ngunit bigla namang sumigaw si Jianzi upang patigilan ang mga ito. Aniya na sinakripisyo ni Deputy Dean G ang kanyang sariling buhay upang sila ay mailigtas at ngayon ay nais nilang bumalik upang ipaghiganti ito at kung sakaling managawin nila iyon ay masasayang lang ang mga buhay nila at mababaliwala ang pagsasakripisyo ni Deputy Dean G. Napagtanto nila Yesuan ang ibig sabihin ni Jianzi kaya naman saglit silang napatahimik matapos marinig ang mga tinuran nito. Ngunit habang abala sila sa pag-uusap ay dumating naman ang former Lord at ang Ninth Master ng Drunken Immortal House upang yayain si Yesuan na sumama sa kanila upang iligtas ito sa kapahamakan. Wika pa ng Ninth Master na paparating na ang mga taga-Kuraki Academy na nais paslangin si Yesuan kaya naman maaari niya itong dalhin sa kanilang Drunken Immortal House upang pansamantalang magtago. Sa kabila nito ay naitanong naman ni Yesuan kung bakit siya tinutulungan ng Drunken Immortal House, na ipinaliwanag naman ng Ninth Master na naroon siya dahil sa utos ng kanilang Third Master matapos nilang malaman na nais paslangin si Yesuan ng Kuraki Academy. Samantala, naitanong rin ni Yesuan ang former Lord kung bakit ito naroon, na sinagot naman nito na dahil siya ay kaibigan ng kanyang apo at isa pa ay hindi niya hahayaan ang isang talentadong individual katulad ni Yesuan na mapaslang sa kanilang nasasakupan sa loob ng Jiang Kingdom. Dahil dito ay sinabi ng Ninth Master ng Drunken Immortal House na huwag na silang magsayang pa ng oras dahil paparating na ang mga taga-Kuraki Academy at magmadali na silang umalis. At makalipas ang ilang sandali ay umalis na rin sina Yesuan kasama ang former Lord at ang Ninth Drunken Immortal House. Gayunpaman, sa kanilang pag-alis ay ang pagdating naman ni Dean Li Xuankang na galit matapos makita na tinulungan ng Drunken Immortal House ang ating bida, kaya't nahihibang na raw ba ito sapagkat mas pinili nitong kalabanan ang kanilang Kuraki Academy. Saad niya pa na ngayon na marami ang nais pumaslang kay Yesuan na nasa antas ng Dharma realm ang lakas, ay pinili pa rin nilang kampihan si Yesuan. Kaya naman sa tingin ni Dean Li Xuankang ay handa ang Drunken Immortal na humarap sa matinding labanan. Kaya't abangan sa susunod ang pagsugod ng mga taga-Kuraki Academy sa gusali ng Ninth Drunken Immortal House upang paslangin si Yesuan, at ang paglitaw ng kanyang master sa gitna ng labanan sa bingit ng kamatayan ni Yesuan kung paano nito tuturuan ng leksyon ang lahat ng hangal na nais pumaslang sa kanyang disciple. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.